Shanchay, sira na naman? Kailan mo ba papalitan ang bulok ng sasakyan? Araw-araw ganito na lang ang nangyayari sa'yo. Nanlilimahid ka. O ayan, punasan mo. Sige na, huwag ka na mahiya. Oh, siya nga pala. Yari ng Gucci ang bag na yan. Sauli mo na sa akin. Kundi dahil sa'yo, nasa Guinness Book of Record na tayo. Lahat ng estudyante, nakakotse at ikaw lang ang nakamotorcycle. Shansai! Kumusta? Mabuti naman po, Uncle. Ano? Nasiraan ka na naman? Ganun na nga po. Pero wala po itong anuman. Kaya ko na po itong ayusin. Madali lang po ito. Ah, Heto po ang baon ko. Dinala ko para sa inyo. salamat, Shansai. Sige po. Palagay ko ikaw lamang ang nakakaalam sa inyong eskwelahan kung ano ang electric fan. Ano naman kaya maganda sa bag niya? Tingnan mo kung anong meron ako. Burberry coat. Meron ka ba nito? Bihira lang ang merong diamond necklace na ganito. Ano? May masasabi ka pa? Sandali lang. Wala ka na ba ibang gamit na dala? Talo ka. Hindi ah. Halika. Pagmasdan mo akong mabuti ngayon. Huwag kang kukurap. Kinaya mo ba ang ilong ni Julia Roberts? Ang daya mo, hindi mo man lang ako sinama. Limited quantity lang ito. Pinagawa ko sa Beverly Hills. Isa para kay Julia Roberts at isa para sa akin. Kaya naman pala, Ano kaya naman pala? hindi kita makita ng winter vacation. Saan mo ba ako hinanap? Sa Paris. Hindi mo nga ako makikita. Good morning, Lijen. Good morning. Teka, binabasa mo ang original textbook? Kailangan meron tayong research paper sa economics. Pero ang sabi ng professor, itong babasahin. Bale, wala naman kung tutusin. Naisip ko lang naman na ang professor na katulad ni Franklin may pagka-stricto. Kaya naisip ko na basahin na rin ang librong to. Pag marami kang nabasa, marami kang may sasagot sa tanong niya. Tapos na ako. Siguradong bagsak na ako. Huwag kang mag-alala, madali lang naman yan. Siguro ganun na nga. Ito lang naman ang pinababasa niya, di ba? Ang totoo nga niyan, ikaw lang naman talaga nag-aaral. Karamihan, hindi. Pumapasok lang sila para makipagsosyalan. Pag hindi kotse ang pinag-uusapan, payabangan ng bagong bag. At kung hindi, syempre mga bagong damit. Alam mo ba si Shenwei? Nagparetoke siya ng ilong. $500,000 ang nagastos. 500,000? Hindi na maganda. Kawawa naman sila, hindi na sila makakapaglaro ng piggy nose. At bakit naman? Kasi pag ginawa nila ito, sasabog ang ilong nila. Shansai, hindi naman siguro. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Magparetoke ka rin ng ilong. Ang laki na kanya pinayat, hindi ba? 1 linggo lang yun. Ang balita ko, titigil na. Kung ako naman sa kanya, hindi na ako magpapakita dito. Iiwan ko na lang ang mga gamit ko. Oo nga, talagang nakakahiya. Tingnan mo, hindi siya makaharap sa tao.
Lapitan mo kaya't kausapin siya. Naku, hindi na lang. Mali natin kung may kinalaman ng effort sa kanya. Huwag, Shansai! Kapag tinulungan mo siya, hindi natin alam kung anong gagawin sa atin ng F4. Pero, Alam mo naman na nakabangga ni Ash yung F4 noong nakaraang linggo, kaya napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Gaano ba kagaling ang F4? Sa palagay niyo ba, takot ang lahat ng tao sa inyo? Kilala mo ba kung sino kausap mo? Meron siyang red card. Ay na, katalunin mo naman ang F4. Oo nga. Halika tayo na lang, wala na. Bakit na naman? Anong nangyayari dito? Kasi, titigil na sa pag-aaral si Ashu. Titigil? Opo. Ako ang teacher niya. Pinayagan ko ba siyang tumigil sa kanyang pag-aaral? Asyo! Sir, dahil sa F4 kung bakit titigil na siya. Isang kalokohan. Hindi na nawawalan ng black sheep sa eskwelahan. Asyo! Asyo! Sana magpakabait ka na. Pagkatapos nito, dapat matino ka na. Sige. Ingat. Pasok na! Pasok na! Conscience. Yan ang tinatawag na moral courage. Yan ang pamantayan ng pagkatao. Dito sa bansang China, walang iba kundi si Confucius. Pag-aaralan ng buod ng kanyang ideya. Ang pinakabuod ng ideya ni Confucius ay benevolence. Para matuklasan ang sariling ugali at ganun din ang pag-uugali ng iba. Upang maging prominente. Bakit, Sanchay? May problema ba? pupunta ako sa CR. Magbabanyo? Meron akong tissue paper.